Hello Spooky Dolls! Good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas at yung mga taga-ibang dimensyon na taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa kwentong Aswan at Kababalaghan. I hope that you're all doing well. Okay guys, since mayroon po nag-comment na mas prefer daw nila yung nagbabasa po ako ng story, instead yung para bang nagkukwentuhan lang tayo, sige po, ibabalik ko po muna sa ngayon yung pong pagbabasa po ng story. And then, let me know kung ano ba yung talagang mas prefer din nyo, kung gusto nyo ba talaga yung ganito, na basa-basa nga ng story, or gusto nyo rin po yung para bang, yung parang nagkukwentuhan lang tayong dalawa. But anyway, so magbabasa ako ng kwento ngayon, and then since napansin ko parang medyo matagal na tayong hindi nakakapag-basa ng story about sa mga aswang, let me go ahead and share you this story regarding nga po sa isang kakaibang pangyayari about sa aswang. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ran. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon sa inyo ay aking karanasan nung ako'y bata pa. Sa murang edad, maaga akong natuto sa mga gawaing bahay. Ang mga magulang ko ay iniwang kami sa side ng aking inay at lumuwas sila ng Maynila ng aking tatay upang magtrabaho. Kaya naman yung inakala kong pamilya na ituturing ako ng maayos, nagkamali ako. Bukod sa ginugutom kami kahit nagpapadala naman ng aming mga magulang, ginawaran nila ako na parang isang katulong. Alas 3 ng madaling araw, pinaglilinis na ako sa saradong tindahan. Pinagluluto at inuutosang paliguan at linisan yung mga baboy. Kasi kapag hindi ko yung ginawa, susunduin ako sa eskwelahan para lang ipatapos sa akin ang mga gawaing iyon. Wala naman akong pagpipilian dahil baka mapalo lang ako at wala rin namang magtatanggol sa akin. Bago mag-alas 6, dapat ay tapos ko ng aking mga gawain. Kung hindi, ipapaliban na naman ako sa klase. Araw-araw, ganun ang nakasanayan kong gawain, kaya naman sa edad na 12 anyos, batok na ako sa mga gawaing bahay. Pag-uwi ko naman sa hapon, kailangan ko magigib at punuin yung 3 malalaking drum. Ginagamit kasi yun sa pagpapaligo sa mga baboy dahil mahal ang bumili ng tubig, dahil wala pang gripo noon sa bahay ng aking lola at nakikigib lang sila sa kapitbahay kapag pampaligo at pangsaing naman. Minsan, ang aking tiyo Mando ay umuwi galing bayan. Doon kasi ito nagkatrabaho at ilang beses sa isang linggo lang ito umuwi. Ito lang yung naaawa at nakakaintindi sa akin, kaya kapag nariyan siya, hindi ako inuutusan sa mga gawaing bahay. O kaya naman, hindi naman kaliwat kanan ng aking gawain. Minsan na ako nitong pinahalananan na huwag daw akong magpapaabot ng dilim sa tabay o balon na aking iniigaban. Malayo kasi yun sa kabahayan, malayo rin yun sa aming bahay. Wala akong pagpipilian kung hindi doon kumuha ng tubig dahil mas malayo rin kung pupunta pa ako ng ilog. Minsan ko na itong natanong kung bakit. Hindi ko naman kasi alintanan noon ang mga kababalaghan dahil wala pa naman akong nararanasang kakaiba. Sinagot lamang ako nito ng, "Basta, huwag kang magpapaabot ng gabi o kahit alas 6 ng hapon dyan sa tabay ha." Aniya, ngunit dala na kuryosidad, tinanong ko ulit ito kung bakit. "May bibigat tenga ang lupa, basta makinig ka na lang Ran," sabi sa akin ng aking tiyo. Sabado, 1:00 ng hapon, nagsimula na ako magigib ulit ng tubig. Inutusan lang ako ng aking tiyahin kahit nagigib naman ako ng umaga. Nagamit raw ang tubig na inigib ko sa paglalaban ng mga damit nila, kaya sumunod na lamang ako. Baka mapalo na naman ako kung panay ang aking reklamo. Agad na ko nang kinuha ang 2 galon. Yun lang kasi yung kaya kong dalhin. Hindi ko pa alintan ang aking pagod sa mga oras na yun dahil naaliw pa ako sa mga batang naglalaro sa daan. Naging napakabilis ng oras. Kung kanina ay marami pa ako nakakasalubong sa pag-igib, hanggang sa paunti-unti ang mga tao na nakikita ko at nakakasabay. Nang makabalik ako para sa aking huling igib, sinabi ko na
Hindi na ako babalik roon dahil ilang minuto na lang, 6:00 na. Naalala ko kasi bigla ang sabi ni Tio Mando sa akin at hindi rin naman ako inaabot ng gabi sa pag-iigib. Ano? Tapos ka na kagad? Bumalik ka pa para sa isang igib pa. Sayang naman kung mababawasan tong 3 drum. Galit na singhal ni Tia sa akin at hinagis pa sa akin ng 3 galon. Basta punuin mo yan at dalhin mo sa kusina dahil yan yung gagamitin mong panghugas sa mga pinggan. Kapag hindi ka susunod, huwag na huwag kang kakain, Ran. Sabi sa akin ni aking tiya na napakalupit. Kaya labag man sa aking kalooban, agad ko na lamang dinampot sa lupa ang 3 puting galon na hinagis sa akin ng aking tiya. Sa mga oras na yon, may mga tao pa naman sa labas ng kabahayan. May liwanag rin mula sa kanilang mga ilaw. Ngunit nang papalapit na ako sa tabay, walang maski isang ilaw ang aking matatanaw. Nagpatuloy na lamang ako sa paglalakad. Wala pa kasing nakatira malapit dito, kaya napakatahimik at sobrang madilim. Tulad sa itaas na parte na may mga kabahayan pa. Wala na rin akong nakakasalubong. Maski isang aso, walang paggala-gala. Nang makarating ako mismo sa mismong tabay, lagaslas lamang ng tubig ang tanging naririnig bukod sa naghahampasang mga dahon ng puno. Agad kong tinungo ang isang parte kung saan may bakal na mahaba na kusang lumalabas ang tubig at doon ko sinahod ang aking galon. Wala akong kasama. Nag-iisa ako sa madilim na lugar kaya napalulok na lamang ako nang marinig ko ang isang tunog ng isang tuko. 1 galon na lamang ang aking paglalagyan nang makarinig ako sa aking likuran ng mabibigat na yabag. Para bang sinasadya nito ang ganong uri ng yabag, kaya agad akong napalingon at doon ko nakita ang isang ali. May dala rin itong galon at itak. Salamat sa sinag ng buwan at naaninag ko ang ali. Naupo ito sa bato na nasa aking harapan at dahil sa simoy ng hangin, sumalubong sa akin ang napakasangsang na amoy. Binuksan niya ang kanyang flashlight at muling tumayo. Dito ko lang napagtanto na labas sa kanyang puwet ang mahaba at kulay itim na itim nitong buhok. Nung tumingin siya sa akin, naibigay sa akin ng kaba ang kanyang may kalakihan na mga mata na may kakaiba dahil para iba itong nagliliwanag sa dilim na sobrang laki talaga. Gumising ito bago muling umupo. Hindi nito inalis ang tingin sa akin habang ako naman ay nakatingin din sa kanya at panaka-naka ng tingin sa balon na aking hawak. Bakit nagigib ka pa? Gabi na. Di ba dapat yung mga bata nasa bahay na? Natatawa pa nitong sabi, ngunit pilit lamang akong umiti sa kanya. Napatitig ako sa kanyang mga mata. Malinaw na malinaw kong nakitang refleksyon ko na nakabaliktad. Napalunok ako dahil hindi naman ganun yun sa tuwing tumitingin ako sa mata ng iba. Naniniwala ka ba sa aswang ni? Tanong nito na nagpapitlag sa akin. Nakangisi pa rin ito at ramdam ko ang bawat tibok ng aking puso dahil sa sobrang kaba. Opo. Sagot ko na nangangatal. Narinig ko pang mahinang pagtawa nito nang takpan ko na ang huling galon na akin nilagyan ng tubig. Akmang tatayo na sana ako nang maramdaman ko na mas lalong pagbigat ng galon. Napatingin ako rito at dun ko nakitang pinatong niya pala ang kanyang kamay. Mapayat lang ang kanyang pangangatawan, kaya imposible namang magdulot ito ng sobrang ganong kabigat. Mas lalo pa akong nangilabot na makitang mas lalo lumaki ang mga mata nito at nakangising nakatitig sa akin. Hindi ito gumagalaw at basta lang nakatitig. Para ako nalambot na makitang tumutulo rin ang mga laway nito. Ilang sandali pa, narinig ko ang malulutong na mura. Si Tio Mando pala yun, napatakbong lumalapit sa akin. Agad niyang kinuha sa akin ang galon. Nakita ko masamang titig ng ali sa aking Tio Mando at agad niya akong hinatak papalayo. Habang pauwi na kami,
Sinermonan ako nito kung bakit daw kasi ako nagpaabot sa ganong oras. Sinabi ko naman ang rason, galit na galit itong sinugod ang kanyang kapatid na aking tiya. Huwag na huwag mong uutusan si Ran na magigib ng ganong oras ha! Sinasabi ko sa'yo! Galit na saad ni Tio at hindi na kumibo ang aking tiya. Ngunit alam kong kapag wala si Tio, lalo ako nitong pag-iinitan. Tio, sino po ba yung babae kanina? Nakita kong baliktad ng refleksyon ko sa kanyang mga mata. Tanong ko nang bahagya na itong kumalma. Aswang yun. Ganong oras siya nagigib doon, kaya wala nang taong pumupunta doon para magigib. May tengang lupa. Alamang alam nun na pinag-uusapan natin siya. Simula noon, hindi na ako kailanman nagigib ng ganong oras kahit pa pinapalo at ginugutom ako ng aking tiya. Okay, bago natin i-discuss yung pong first story, let's read another story. Nakatira kami sa Tondo since birth. Ito pala'y kwento sa akin ng aking mama at nangyari ito noong 2010. Noong mga panahon yun, buntis yung mama ko sa aking kapatid na babae. Nasa pagitan ng mga 12 a.m. to 1 a.m. ng madaling araw, kasarapan daw noon ang tulog ng mama ko nang bigla na lang daw may nagingay sa bubong ng aming bahay. Noong mga panahon na yun, buntis din yung tita ko. Mataas yung mga bahay namin at magkadikit lang ang mga ito. Parang kinakaluskos yung bubong. Dahil sa kuryosidad, sinilip daw ni mama yung bintana namin at laking gulat niya nung makakita siya ng isang napakalaking ibon. Ang itsura daw nito, parang mahahalin tulad mo sa ibon na vulture. Mahabang leg nito, pulang-pula yung mga mata at ang tinig daw ay mahalin tulad daw sa isang tiktik na paulit-ulit na kinakaluskos ang bubong ng bahay ng aking tita. Sa sobrang takot ng mama ko, siya'y nagsisigaw. Nagising naman kaagad yung papa ko na nasa kasarapan ng tulog at sinabi nga ng mama ko kay papa ang kanyang nakita. Agad na kinuha ng papa ko ang krus na pilak na meron pito pati yung aming buntot pagi. Agad na sinipol ni papa yung krus na pito at winasiwas ang hawak niyang buntot pagi at agad naman na umalis ang malaking ibong yun. Hindi na ito bumalik pa hanggang sa nanganak na ang tita at yung mama ko na wala naman nangyayaring masama. Okay, so yun po yung mga kwentong aswang na aking pong nahanap. So let's discuss the stories. So doon po muna tayo sa first one. So actually mas parang nanggigil po ako dun sa tita niya. Okay, yung nag-aalaga sa kanila supposedly. Pero napakawalang kwentang tiyahin ito, napakawalang hiya. Okay? So yun naman pala, hindi naman pala siya totally inabandon na. Iniwan lang doon, siguro pinapaalagaan, nagbibigay naman daw ng pera, pero ginugutom siya. Okay? So hindi ba siya sumusulat sa mga magulang niya? Kasi kung ako magsusumbong talaga ako, kung nyari nag-uusap kami, ganyan, kahit na ano pang threaten sa akin ng tita ko na, pag sabihin sa nanay mo na ganito yung ginagawa ko sa kung hindi humanda ka sa akin, lay ako matatakot sa kanya, baka siya dapat matakot sa akin talagang, baka ipabantay bata ko pa siya, ireklamo ko pa siya sa, sa DSWD sa mga pinagagawa niya sa akin, di ba? Hindi ko maintindihan kung bakit may mga ganong klaseng mga tao na sarili naman nilang lugot laman, yung, although hindi naman sila magulang, pero still, di ba, para bang iniwan sa'yo sa pag-aakala na alagaan mo yung kanilang anak and then mamaltratuhin mo pa pala. Okay, na parang ginawa siyang katulong at saka nagtaka ako dun sa mga part na sinabi niya na para bang ipipilitin siya pa uwiin sa bahay habang nasa school siya. And then ano bang ginagawa ng school na hindi ba sila parang nagaan dito, nagmo-monitor na kumusta, bakit itong absent na naman, yung pala pinagkatrabaho na lang siya sa para bang hinahayaan lang ba nila? Hindi ko maintindihan kasi sa pagkakaalam ko, kapag teacher ka, dapat hindi lang natatapos sa pagtuturo yung responsibilidad mo. Pati yung kapakanan ng mga bata na since ikaw yung nakakasama almost araw-araw din, dapat inaalugaan mo rin yun, inilaalam mo kung kumusta ba sila, naabuso ba sila or what. So parang magbubulag-bulagang ka lang ba kahit nakikita mo na parang hindi yata tama yung ginagawa dun sa bata? Okay, so parang weird lang para sa akin. Pero mapunta tayo dun sa aswang. Kaya pala ganun na lang yung pag-aasika o sa kanya, pag-warn sa kanya ng kanyang tiyo Mando ay dahil nga meron pala talagang alam na siya na aswang na nagpupunta doon sa lugar na yun kapag madilim na.
mabuti na lang at nandun nagkataon na nandun yung Tio Mando niya. Pero nagtataka naman ako kung bakit ganito na lang yung para bang alam naman pala ng Tio Mando nila na minamaltrato siya na kanyang tiya ng kapatid nga nito. Bakit hindi niya sinusumbong dun sa isang kapatid pa kanila na nasa ibang lugar na nagkatrabaho para hanapan ng ibang pwedeng malipatan nitong si Ran na para hindi siyang maltratuhin. Nagtataka lang ako sa part na yun, okay, kung bakit kung naaawa naman pala siya dito sa pamangkin niya, bakit hindi niya gawa ng paraan? Kung ako sinampal-sampal ko siguro yung kapatid ko, di ba? Kung alam kong minamaltrato niya. O gusto, since parang willing-willing ka matratuhin tong pamangkin natin, di ikaw mamaltratuhin din kita. Ingungudgud ko yung mukha mo sa inodoro, tingnan natin kung kumusta ka. Parang gano'n. Nagigigil talaga ako sa ganyan. Ayoko ng mga ganyan na mapang-ape, okay? Na wala naman dahilan. Buti sana kung yung itong si Ran pasaway or what. Hindi naman sa gusto kong dapat na deserve niya na apihin kapag ganun. Pero, parang disiplina, ganyan, medyo hihigpitan mo. Not to the point na parang mamaltratuhin mo at saka gagawin mong alila or what. Pero, still, di ba? And dito naman sa second story, okay, well, parang common naman tong ganitong kwento. Pero parang first time kong narinig na parang hinalin tulad nila yung aswang o yung tiktik sa vulture, okay? So, nakakatuwa. Okay, yun talaga yung nila. Parang yung description niya dun sa aswang. Ang dati kasi nung na-interview ko nga si Maricar, just in case you don't know, siya yung aswang na nagpapadala ng story sa atin dati. Ang ginagawa lang daw nila o nagagaya lang daw nila ng mga hayop sa pagiging aswang ay yung mga endemic dito sa Pilipinas or at least yung mga nakikita dito sa Pilipinas. Like, hindi ko alam kung may vulture ba dito sa Pilipinas. So, I don't know kung baka naman nagkamali lang siya or mali natin, di ba? May iba pa palang klaseng aswang. But anyway guys, I hope na nag-enjoy po kayo sa stories na aking binasa para sa video na ito. So, please mag-like po kayo, mag-subscribe kung hindi pa kayo subscribe at mag-iwan po kayo ng comment dito sa ating comment section. So, abangan niyo po yung ating susunod na story this coming Tuesday. Okay, maraming salamat sa inyo pong pakikinig at panonood. God bless and stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye-bye!